Okay, dalawa kami na yung kabayan. Simula ngayon, wala na lang mag-i-click. Mag-iipon tayo ng check-in natin. Mag-iipon tayo ng income natin. May isisenda na akong brother na ako doon. Nag-comment, wala na kumikita sa tingin natin. Nag-ipon kami ng check-in. Okay, inakaw namin after 90 days. Ito po, 40.4 million commission check. Okay? Kumuha tayo ng video dyan. Lahat, sino mo yung tao, mga tao lang dyan. Yung nag-contribute ng 14.4. Wala yung OFW. Wala yung online na nasa probinsya. Yung mga full-timers lang namin. Yung pinag-combine income ng 14.4 million. Ngayon, ang lesson na tinuturo ko sa inyo. Magaling ko kayo. Ang lesson na tinuturo ko sa inyo, that's how we respond sa negativity. Pag may sinasabing hindi maganda sa'yo, dapat gamitin mo yun na fire. Instead na buhusan yung tubig mo, para dapat lahat ng negativity na sinasabi sa akin, ginagamit mo yun na gas, gasolina, para yung apoy mo lalo kang lumalakas, para lalo kang tumutodo. Alam mo, nagsimula ako na sabi sa akin, si Lance, mag-akotse, imposible yan. Sabi pa ka sa akin, ipapaputong ko yung hindi na dalili ko pag nag-sports ka yan. Yung buong minatarating ko yun, isang buong araw na nakatulong. Grabe. Imagine mo yun, kaya nakaka-amaze. Meron ako magiging kaibigan, 9 na nakandaliri dahil sa akin. Seryoso, excited ako, hindi nakikita ko. Nagka-sports ka na mo, di ba? Pinuntahan mo talaga. Hinanap mo siya. Pre! Tayo magpakita sa Facebook, niresearch ko, di ko na mahanap. Ba't ako na yung Facebook? Bling ako wala ako. Ayaw ko naman kita. May isa pa akong kaibigan, sabi niyo, pag yan si Lance, naging milyonaryo dyan. Suntok sa buwan yan. Suntok sa buwan. Imposibleng mangyari yan. Ngayon, alam mo nangyari. Nagka-sports car ako. Caption mo ng karibin ko. Nasuntok mo na yung buwan. Ano yung boy? Mag-response ka sa negativity ng mga tao, sa tulad ng tao, na ipakita mo na nanalo ka. Ipakita mo panalo ka. Ipakita mo tama yung desisyon mo. Alam mo, kahit anong gawin mo, meron mga tao magsasabi ng hindi maganda sa ginagawa mo. Maniwala ka sa akin. So kung lagi ka mapapa-affect ka sa mga yan, kung lagi ka maladaw, lagi ka malulumuran, kayo yung masasabi hindi maganda sa iyo, sorry to say this, mahihirapan ka makarating sa tagumpay na inaanap mo sa buhay. Kasi ang totoo, walang naging matagumpay sa buhay na mahina. Walang naging matagumpay na leader ng week. So kung gusto mo maging top 20, gusto mo magka-coach, gusto mo maging military dito, gusto mo magka-sports ka, dapat maging matibay ka sa buhay, maging matibay ka sa negosyo natin, at lahat na sasabihin natin sa iyo, convert natin na maganda sa atin. Okay? Ito po, favorite na result ko. Yung parents ko kasi, yung parents ko, vegetable bread ko, napakadami po namin utang. Okay? Kasi parang kailangan ko, pag wala nang matinda, mangutang, parang pag sinisingit na, mangutang ulit sa iba, papayag ko, puro utang. Alam mo, one time, experience ko to. Sabi na nanay ko sa akin, anak, pag may nangyari sa akin, sabihin mo, wala. Yung kasabi na, wala, tulog, umalis. Di ba na, master ko yan. One time may bumubay ko sa bahay namin, sabi ko ba asan mama mo? Wala. Sabi sa akin, wala eh. Wala. Ha? Ano wala? Sino tao sa bahay? Wala. Ako lang. Ha? Ano wala? Dami sinira sa labas? Wala kang tao sa loob ng bahay? Sabi na bumubay sa akin, experience ko yung baka pa naman ako. So ang goal ko, gusto ko bayaran itong pamilya ko. Kaya alam mo nung kumita ko ng malaki dito sa company natin, binayaran ko. Kaya talaga yung pinakita ko dito, money bouquet, pero almost 1 million na yung nabayad doon sa utang ng pamilya ko. Nag-clear out yung gawin ng magulang ko. Gusto mo ba gawin yan? Okay? Alam mo, ikaw yung maging hero ng family mo, pare. Ikaw yung magbigay ng tagumpay. Okay, ito, naging part ako na, my second year, nakapasok ko yung top 11. Ngayon, third year, ako po yung top 4 ng AGT. Okay. Ito lang, magpatulong ko ng mabilis lang. Bakit pa mahirap yung mga sabi ni Minas? Okay, bakit pa mahirap? Yung po ito, sabi dito. Yung mayaman daw. Dahil yung mayaman kasi, tuwing nakakita ng oportunidad sa buhay, nakikita niya na dagdag ng asset, dagdag pera, dagdag kita, dagdag pagkakakitaan. May nagawa ng kasabihan yung mga mayaman, sabi nila, they never say no to free money. Hindi daw sila nagluno pag may bagong pagkakakitaan.
Pero tignan mo po dito sa atin. Kaya daw yung mahirap. Nanatiling mahirap. Kasi pag may nakita ng opportunity na nakikita ano. Okay yan, pag hindi pa member. What if member na? What if nagaya na natin? Ito po, hindi po kayo masakit man, pero totoo. Okay lang ba na may sabihin ka kung hindi mo gusto pero kailangan mo marinig? Okay lang ba yun? Okay po. Bakit? Sa AGG, napakaganda ng kumpanya natin. Yung iba, hindi pa rin nagiging milyonaryo, even if kahit napakadami na naging milyonaryo. Alam mo bakit? Kasi kahit may napakagandang opportunity sa harapan mo, okay? Kung tamad ka, pareklamo ka, negatibo kang tao, mahihirapan ka talaga umasenso dito. Kung lahat ng nakikita mo hindi maganda, mahihirapan ka umasenso. Matotoo po yan. Alam mo sa team ko, sa leaders ko, train namin yung mind namin na laging makita yung positibo sa lahat ng sitwasyon. For example, sa hub, okay, sa office namin sa hub, walang pagbayad ng rent, okay, walang pagbayad ng tubig, walang pagbayad ng kuryente. Instead na malumuran, automatic nag-under mo agad kami sa 90 days challenge. Nakikita namin agad yung sitwasyon namin na pinupush kami mumakaw. Sabi nga titignan mo lang yung bawat problema na parang opportunity. Tingnan mo ito, meron akong sa kaibigan. Laging umiinom, laging lasing, laging kumakain ng mga walang kwentang pagkain, laging puyat, unhealthy yung buhay. Never nag-exercise. Makinig ko kayo. One time, yung mother niya, nagkaroon ng malaking, malubang sakit. Dahil sa health. Okay? Namatay po yung mother niya. Nagkaroon ng cancer, and then namatay. Alam mo, after noon, yung tao yun, sobrang healthy na, nag-gym na, lahat kinakain niya, tinitimbang na, tinitignan niya yung protein, makukuha ng health benefits. Bakit? Kasi yung tao, minsan kailangan masaktan para matuto, para mag-adjust. Kailangan mong tignan yung problema tumating sa'yo na opportunity yan. Example, wala kami babayad ng tubig, wala kami babayad ng renta, wala kang PMA, walang pera in short. Opportunity yun sa'yo para lalo mong seryosohin na gumawa ka ng paraan para lalo kang magkapera. Instead na magreklamo ka, tignan mo na opportunity yun para lalo mong galingan. Okay, tingnan niyo po ito. Meron na akong kwento dyan. Bilang pag-networker sa team ko namin, pag sinabi namin meron akong kwento, lahat ng tao sinasabi, yan. Okay, okay lang ba gawin natin? Okay, meron akong kwento, dapat kasabihin mo, yan. Okay, ulit. Meron akong kwento. Di ba sa senda, di ba? Okay. Ulit. Meron akong kwento sa inyo. Okay, itong kwento na ito, kwento ng isang barbero. Okay, sa kanila papagupit. Tingnan niyo po ba? Sabi ko yung barbero, yung mapagupit, taga-AGG. Yung barbero naka-orange. Alam mo, di ako iniwala magiging successful na dyan sa AGG. Sabi nung barbero. Sabi nung taga-AGG. Bakit naman? Bakit naman sabi ganyan? Di ako iniwala magiging milyonaryo ka dyan. Bakit naman? Okay, tignan mo. Sabi nung barbero. Kung totoo magiging milyonaryo ka dyan, at totoo dyan yung pagyaman. Sana lahat ng tao sa labas, mayaman na. Sabi nung barbero. Sabi nung taga-AGG. Ganun mo ba? Ako hindi ako naniniwala meron barbero. Sabi nung barbero. Hindi ka naniniwala may barbero? Bakit naman? Tumingin din kayo sa labas. Tingnan mo nga tayo mga babo. Sabi nung barbero sa kanya. Paano mo sila kukupitan kung ayaw din naman nila? Ganun din sabi nung AGG. Paano namin sila tutulungang yumaman sa AGG kung ayaw din naman nila? Okay, ganun. Tarapin mo. Gusto mo bang yumaman? Okay. Siyempre lahat mag-i-yes. Siyempre lahat sabihin na oo. Siyempre lahat sisigaw. Pag pinataas mo ng kamay, lahat dito tataas kamay. Pag sinabi ko tayo, dito tayo. Ito na, yan. Pagdating ng hataw bukas, okay, nangalan naman. 2025, makinig ka sa akin. Marami ka pang kayang gawin. Marami pang pwedeng mangyari. Itong last 4 months, pwede mo pang i-turn yung table mo. Pwede itong last 4 months, mas malaki pa yung kitain mo from September, December, kung sa January o August. Kailangan mo lang mag-design. Kailangan mo lang isingin yung giant inside of you. Kailangan mo lang sabihin na game time ka na. Ngayong September, maniwala ka, a lot can happen. Pwede mo pang pagbuhin yung year mo. Okay, tignan mo to. Kasi alam mo, favorite picture doon na lagi pinapakita sa amin ng mentor namin. Si mentor, ayan.
Lagi na sinasabi sa leaders ko, don't live a life full of regrets. Lahat tayo tatanda. Lahat tayo dahil sa dulo ng life natin. Wala namang tao permanent. Habang buhay-buhay lang tayo. May ending. Ang buhay, pagdating sa dulo, mas pagsisisiyan mo yung mga bagay na hindi mo ginawa kaysa sa mga bagay na ginawa mo. Hindi yun advice para sa non-member lang. Advice din yun para sa yung member ka ng matagal na. Tandaan mo kahit gaano ka nakatagal. Kahit gaano mapakit ang sitwasyon mo right now. Pwede ka mag-create ng isang desisyon na pwede magbago yung galaw mo bukas, na pwede magbago yung taon mo ngayong taon na to. Mas pagsisisiyan mo, maniwala ka sa akin. Alam mo, if ever man, na dumating sa point na tumigil ka sa ginagawa natin business, tanda mo to, darating mo isang time, darating isang gabi, dahil nag-quit ka na, muna sa provincial mo, pumunta ko sa man. Darating isang time, hindi ka maayos makakatulog sa isang gabi. Hirap ka matulog. Ngayon, ang gagawin mo, mag-scroll ka sa Facebook. Pagtingin mo sa Facebook, pag-agarap ka ng antok biglang mo naaalala yung mga kasamaan mo sa hub. Yung katabi mo dyan, biglang mo maaalala. Kamusta na kaya sila? Okay? Titignan ngayon yung Facebook mo. Pag tinignan yung Facebook ng katabi mo, yung Facebook ng katabi mo, makikita mo, see you sa Saturday sa aking pa-review. O, tsaka ay nagka-audio na. In-scroll mo ate! Ha? Umakyat sa stage sa anime na sa MOA kasi nakapasok na siya ng elite ng company. Nakita mo, pare, nagtatravel ka. Nakita mo, ang dami ng kita, ang dami ng grupo. Samantalang maaalala mo dati, katabi mo sa hawak, walang makain, kumikita, nagsisimula pa lang, wala pang resulta. Tapos ngayon, gano'n na. Hindi kami mga kasama mo, lahat sila naging successful na. Tapos maya-maya, mamamatay na yung phone mo, makikita mo sarili mo, makikita mo, anong nangyari sa akin. Maniwala ko kayo, don't live a life full of regret. Mas masarap sabihin, buti na lang kaysa sayang naman. Kaya kayo yung tanong, sa tingin mo, okay, gusto ko tanongin, tingin mo, kasama ka pa rin ba namin dito sa kumpanya to hanggang dulo? Tingin mo yung kami mo, tingin mo, tanongin mo siya, andito ka pa rin ba pag naging successful na mo? Andito pa rin kaya yan? Alright. Last. Okay, last two pictures before I end my talk. Sabi dito, ito ba yung mga top leaders na sabihin namin? Sabi dito, it's crazy how someone you just met can end up being the reason for your success. Maaaring yung outlet mo, yung coach mo, maaaring hindi mo makilala yan. Maaaring hindi mo makaano yun eh. Maaaring baka sa Facebook mo lang nakita yan. Pero maniwala ka sa akin. Lahat na nangyari sa buhay natin, merong purpose. There's a reason bakit ganyan. Meron nga akong favorite story ko yan. Okay na ba magkwento pa, Nas? Meron na akong kwento? Meron isang ibon. Okay? Sabi, yung ibon daw guys, bago gawin ng Diyos yung ibon, ang unang-unang daw ginawa ng Diyos, yung makakain yung ibon. So yung ibon, pagkagawa sa kanya, anong trabaho ng ibon? Hanapin na lang niya. Okay, so yung ibon, may plano bago gawin. Basta naman. Alam mo ba, totoo ako, dati hindi may iniwala, pero kasi nangyari na sa akin. Totoo na mayroon talagang leader na naka-assign sa'yo. Mayroon talagang alas na nakalaan sa pangalan mo. Kaya nga lang, hindi siya kung saan darating. Hindi siya darating doon sa hapon ng kakatok, inayakapin ka, ang alas mo. Hinahanap yan. Kailangan mong hanapin online, kailangan mong kumausap. Hindi yan kung saan darating pagtamad ka. Kailangan mo, ito yung sabi. Mayroon daw sumpa. Ano yung sumpa? Mayroon tinatawag na blessing blocking. Ano yung blessing blocking? Hindi darating yung leader sa tao, hindi pa leader. Ulit, hindi darating yung leader sa iyo at hindi ka parang leader o hindi ka na nananatiling leader. Gusto mo ba pag nagka-leader ka? Gusto mo ba masipa? Lord, yung hindi sumagot, lahat ng tamad sa kanya na. Okay, okay. Gusto mo ba pag nagka-leader ka, positibo mo mag-isip? Gusto mo ba pag nagka-leader ka? Mabait! Gusto mo daw ng ganong leader? Ano yung sign? Sabi, para matagal yung blessing natin. Kailangan ng tao naghahanap, kailangan yun din siya. Kung gusto mo ng masipat, kung
ka? Totoo bang masipag ka? Kung gusto mo ng leader na matibay, na malakas, na palaban, na hindi Twitter, tanongin mo na yung sarili mo sa lamin. Pag may problema ba, palaban na o paatras ka na? Lahat ng hinahanap mo sa leader mo, sa iyo muna ilagay, maniwala ka. Pag tamang leader ka na, pusa magpapahintay mo ng tamang leader ka sa paligid mo. Alright, before I end ito, ito po ako before, and ito po ako right now. So speed, may pang 2017, may ito, may 27, ito na. Mas masarap ang buhay sa salitang buti na lang, yan sayang naman. Maniwala ko kayo sa akin, napakaganda ng buhay na nag-aantay sa'yo sa kumpanyan ko. Kaya nga lang, kailangan i-reserve mo muna bago mo makuha lahat ang gusto mo. Kailangan mo i-reserve. Alright, so before I end my talk, guys, again, sorry na lagi ko pinibento. Okay? Meron isang bata, umuwi siya galing paaralan. May dala-dalang letter na binigay ng teacher niya. Sabi ng teacher, o ito, ibigay mo sa magulang mo, tutuloy mo. Binigay yung letter, yung student, ay yung bata sa nanay. Pagbigay ng bata, yung letter sa nanay niya, yung nanay niya umiyak. Sunod na tayo bata, ba't kayo umiyak sa mama? Ba't umiyak ka? Ano sabi mo sa letter? Sabi ng nanay niya, anak, sabi sa letter, sobrang talino ng bata ko. Sobrang talino at sobrang talino, walang kahit sinong teacher at paaralan ang kaya magturo sa kanya. Dahil dyan, anak, ako na lang gawin ako magturo sa'yo. Sabi ni nanay. Bata taon-tawa, nabaon-baon sa isip niya na sabi ng nanay niya, sobrang talino niya, sobrang galing niya, walang kahit sinong teacher at kaya makapagturo sa kanya. Alam mo yung bata na yun, lumaki, nang sobrang talino yung paniniwala, sobrang galing. Alam mo yung bata yun, siya po yung dahilan, bakit meron tayong ilaw. Ang pangalan niya si Thomas Edison. Siya yung naka-invento ng light bulb. So years back, nung namatay na yung nanay niya, bumalik siya sa bahay nila. True lang story ko. Pagbalik niya sa bahay nila, nakita na yung drawer ng nanay niya, binuksan niya. Nakita niya yung letter na binigay niya sa nanay niya. Binuksan niya. Only to find out, nakalagay sa letter, ang sabi ng teacher sa kanya, si Thomas Edison ay mentally ill. Meron daw sakit sa pag-iisip. Wala daw kahit sino teacher, gusto na magturo. Kinik out na siya sa school kasi bawal na siya mag-aaral sa paaralan na yun. So, ibigay niya sabihin, binugod na siya sa pinagkakabuya na siya. Pero dahil sa isang positibong salita ng nanay niya na binaon sa isipan niya, nakasabi, pinigilamutan po ako ang ganun ka-powerful yung belief. Ganun ka-powerful yung tinanim sa iyo ng kumpanya. Ganun ka-powerful yung ginawa ng lock-in sa isipan natin. Ganun ka-powerful yung apply mo, yung coaches mo. Na pag sinasabi ng kaya mo yan, kahit yung sitwasyon mo, parang hindi mo na kaya, pero may nagsasabi gano'n sa'yo, nagkakaroon ka ng another energy, another belief. Parang ako, parang bata ko na, kung sabi sa akin, yayaman sa negosyo nga ito. Kahit galing sa wala, pwede yumaman. From ordinary yung tao, pwede extraordinary yung buhay. Dahil sa belief, yung paniniwala na yun sa akin, parang naging ganito yung buhay ko. So ang question, ito gusto ko tanongin sa'yo. Naniniwala ka ba? Natingin mo, yayaman ka sa kumpanya ko! Hindi po yung belief niya, tanda po. Kaming mga nauna, yung mga naunang kumimaman dito. Kami po yung mga last na kakasali lang yet, nagawa pa rin. Buhay na patunay na sinasabi sa iyo, manatili ka lang na hungry. Manatili ka lang nagigil sa business na to. Hindi importante kung ano yung sitwasyon nyo ngayon at anong problema ko ngayon. Tandaan mo, may magandang buhay na nag-aantay kaya ka lang andun sa dulo. Kita, thank you so much.